Magandang hapon sa inyong lahat mga katubig. Ngayon pong araw ay magpapalit po ako ng reverse osmosis membrane. 4 po ito. Papalitan ko ngayong hapon, 4. Ngayon po, titingnan natin kung paano pa susunod-sunod na papalitan yung mga membrane. Kaya ako ipapakita sa inyo kung paano magpalit ng membrane. Sa mga gustong matuto kung paano gumawa ng sariling water station, kung interesado po kayo, magtanong na lang po kayo sa akin kung anong karagdagang impormasyon na pwede kong maituro sa iyo. Sa ngayon po, gagawin na natin ang pagpalit ng membrane. Ang una kong gagawin, tatanggalin ko po ito. Tapos, pag natanggal ko na, ito na ang isusunod ko yung mga end cap na mga end vessel. Pag natanggal na at wala nang obstruction dito sa labasan, tatanggalin ko na ho siya isa-isa. Isa-isa. O kaya, isa-isa lang muna para hindi magkapalit yung tubo na ito. Isa-isa lang muna. Okay po, umpisahan ko na. Kaya manood na lang kayo. Ang una kong tatanggalin, yung piping dito sa harap ng matagal din siyang matanggal, pero dahan-dahan lang po natin siyang tatanggalin. Isa-isa lang, tanggal ito. Pero yung natanggal na rin, huwag niyong kakalimutang ibalik kasi magliliko yan. Hindi ko siya na-drain masyado, pero okay lang naman nun yan, kahit tumulo. Tapos, natanggal ko na yung nasa harap, ilagay ko muna dito para hindi sagabal sa ginagawa. Ngayon po, ang una kong papalitan ay itong nasa ibabaw. Sa ibabaw. Pero ito, medyo niluwagan ko na ng kaunti yung kanina para hindi na ako magluwag ng habang ginagawa ko tong video. Kaya po ito tatanggalin. Tapos pwedeng i-slide dito. At temporary, pwede nyong ilagay mo na lang muna dito. Tapos ito, pag tinanggal ko, kailangan hindi may ikot yung pwesto niya. Kailangan itong inlet dito. Ganun pa rin siya nasa ibabaw. Pwede siyang umpisahan ng leak. Kaya kailangan ingat lang, pasikwat. Ang pasikwat, ang kailangan papunta dito sa baka para hindi siya masira. Medyo mahirap tanggalin kasi masikip nga ito. Medyo mahirap po itong tanggalin kasi nakakapit yung bali dito, dalawa ang pag binalik yan, kailangan ito, lalagyan nyo ng petroleum jelly para hindi mahirap ibalot at saka pagtanggal. At gagawin ko, kukunin ko lang yung petroleum jelly ito. Ito yung pampadulas dito sa o-ring niya para hindi mahirap. Ngayon tatanggalin ko na yung bezel niya para mapalitan ng bago. Tapos medyo masikip ito pero iipitin nyo na lang ng ganito ng plier. Medyo hindi naman mahirap, magaan lang naman tanggalin. Para matanggal. Ito talaga dito, sinukat ko to para sa pagpalit ng membrane, yung ditong allowance na to. Kaya okay lang naman. Tapos kukuha na ako ng bagong membrane. Ito na yung bagong membrane niya. Naka-plastic pa siya. Tapos ito pag pinasok nyo dyan sa housing niya, kailangan susundin nyo yung arrow. Kasi ang flow niya, galing dito, papunta doon. Tapos yung pag binalik nyo, kailangan ito, yung arrow, papunta rin doon para hindi salubong yung takbo niya. Tapos, ang isa pang palatandaan niyan, itong rubber na to, nandito sa kailangan sa bungad. Kaya para hindi nakakalito itong itong rubber na to nandito sa bungad niya. Kaya aalisan na natin yung plastic niya
para mailagay na natin. Isa-isa na lang muna kasi baka magkabaliktad yung end cap niya. Hindi ho maganda kasi ito, ang sukat nito magkakaiba ho yan ng kaunti. Pag nagkapalit siya, mahirapan pumasok yung pinaka nandito niya, yung parang manipom niya dito. Ngayon, ipapasok ko na to at tulad do ng sinabi ko, yung araw na to, isusunod nyo lang dito sa takbo ng flow niya. Kaya pag ganyan ang pasok. Ito yung nasa hulihan sa bungad. Ngayon, para hindi masikip, lalagyan nyo siya ng petroleum jelly dito sa dulo para hindi siya malagkit. Tapos, yun dito rubber sa bungad. Kailangan may petroleum jelly para madaling ipasok. Okay lang yung lagyan nito kasi pag tinanggal, siya, medyo madulas din kasi may may petroleum jelly. Tapos, lagyan nyo na rin ng konti dito sa dulo para hindi siya mahirap ilagay yung end cap. Tatandaan nyo, ang araw na to, dahil ang flow niya galing dito, susundan nyo lang tong araw na to. Pag ganun ho ang tunog, ibig sabihin, pasok na yung membrane. Ilalagay nyo yung end cap, tulad doon ang sinabi ko kanina, nasa ibabaw yung inlet niya. Kasi pag pasok nung nandito sa harap, para hindi siya nagkakapalit-palit. Ngayon naman, kailangan lagyan nyo rin siya ng petroleum jelly para hindi malagkit ipasok. Kasi dalawa ang ring yan. Kung wala ko itong petroleum jelly, malagkit. Kaya lalagyan nyo siya para madali lang ipasok. Ayun na, nalagyan na. Kaya nilagyan ko ng petroleum jelly yung dulo nung pinasok kong membrane. Kasi dito, may o-ring din siya dito. Kaya kailangan mayroon siyang petroleum jelly din para madaling pumasok yung maliit na tubo dito sa loob niyan. Tapos, ilalagay lang nyo lang siya dito. Tapos, iipitin nyo nito para lalong lumapit yung pinaka-end cap niya, dumikit. Para paglagay nyo dito, yung ring na to dito sa labas, madali lang siya. Yan. Ganyan kadikit. Kasi pag nilagay nyo ito, madali lang siya. Tapos, balik yung pinaka-ring. Ganyan lang muna siya. Hand tight lang muna. Kasi pag halimbawa, nilagay mo yung nandito at medyo kailangan mong ikutin, madali lang mo siya kasi hindi pa maibit. Ngayon, ang gagawin natin yung pangalawa na. Yan, ganyan lang. Tulad doon ng ginawa natin kanina, susungkitin lang ho natin yan, pero iingatan nyo yung, tulad ng sinabi ko kanina, iingatan nyo yung ring na hindi masugatan. Kasi pag nasugatan yung o-ring yan, pwede siyang maging kausa ng pag-leak ng tubig dito sa may pasukan na ito. Kaya, ingat lang sa pagtanggal nito. Subukan natin kung pwede nang hugutin yung end cap dito sa dulo. Dalawang o-ring ho ito, pero pag natanggal na nakalabas na yung isang o-ring, madali na siyang tanggalin. Ingat lang kasi ang o-ring, pinaka-importanting hindi masugatan. Yan. Wala naman sugat yan kasi bago pa naman. Hugutin na natin yung membrane niya. Magaan lang naman tanggalin. Ang medyo mahirap lang tanggal nito kasi dalawang o-ring nito. Medyo masikip tanggalin. Tapos ipapasok natin yung pangalawang bezel na. Ito, wag niyo itong iwawala kasi kung gusto nyong pagdugtungin, kumuha kayo ng housing na mahaba, pandalawahan. Ito yung ginagamit na pandugtong dito sa dalawang membrane niya. Tulad ng sinabi ko nung una, huwag niyong kalilimutan na sundin yung flow nitong bezel.
Kasi ang tubig natin magagaling dito papunta doon. Yung araw papunta dito. Kaya ganun lang. Huwag niyong kalilimutan. At ito yung pangalawang palatandaan para hindi mo kayo malito. Ito nasa bunga dito. Tulad ng dati, lalagyan natin ng petroleum jelly ito para madaling ipasok. Unang palit lang ho ito ng membrane kasi yung unang membrane mahina na ho ang production niya. Hindi ho tulad natin, dati nung bago talagang malakas na malakas. Ngayon ho, medyo mahina na. Hindi ko na hinintay na mawalan pa siya ng product. Kaya ho, ano na siya, nasa 1 gallon per minute na lang ang napoproduce niya. Kailangan palitan namin sa dong mahina na. Tulad na sinabi ko, huwag niyong kalilimutan yung araw na to. Papunta dito. Ayan. Tumunog na, ibig sabihin sagad na doon sa dulo. Tapos, tulad ng dati,